Magandang umaga mga kapatid at mga kaibigan namin kasama ang mga Bible study. Oras na po upang pasimulan ang pulong sa umagang ito. Bago pasimulan ang pulong sa umagang ito, awit muna tayo ng mungkahing awitin, song number 126, na may pamagat, manatiling gising at magpakatibay. Pakisuyong umalinsabay sa himig ng ating awitin. Muli magandang umaga mga kapatid. Sa umagang ito makakapakinig tayo ng napapanahong paksa. Ang pamagat ng pahayag ay manatiling gising, bakit at paano. Ito ay ibibigay sa atin ni kapatid na Melchor Bernardo Jr. mula sa Metrocor Congregation. Pakisuyo sa inyong di nababahaging pansin. Brother Bernardo, handa na kaming makinig sa iyo. Kumusta ang tulog ninyo kagabi, mga kapatid? Nasatisfied ba kayo sa inyong pagtulog sa buong magdamag? Tiyak na sasang-ayon kayo na ang pagtulog ay isa sa pinakamasarap na bahagi ng ating buhay bawat araw. Tama o mali? Tama. Matapos yung maghapong nakakapagod na mga gawain, hindi ba talagang napakasarap matulog? Pero alam niyo ba mga kapatid na yung pagtulog, pwedeng magdulot ito ng kapahapahamak na resulta? Paano nangyari yun? Pagtulog, pwedeng magdulot ng kapahapahamak na resulta. Para maunawaan natin, tingnan natin yung una nating larawan sa monitor. Makikita dyan mga kapatid ang isang lalaki na nagmamaneho ng sasakyan. Ano yung nakikita niyong sintomas sa kanya? May sintomas na siya ay inaantok. Pag nag-progress yung pag-antok ng lalaking iyan, ano yung pwedeng maging resulta? Tiyak na kapahapahamak, di ba? Taon-taon ay libo-libong buhay ang nasasawi, milyon-milyong halaga ng ari-arian ang nasasayang dahil dun sa mga tinatawag na road accidents na kinasangkutan nung tinatawag na sleeping behind the wheels. Tama po ba? Bakit natin pinag-uusapan mga kapatid yung kapahapahamak na resulta ng pagtulog? Kasi bilang mga lingkod ni Jehovah, bilang kanyang mga saksi, kasama na yung mga Bible study natin na naririto, meron po tayong uri ng pagtulog na dapat nating iwasan. Ano yun? Spiritual na pagtulog.
mamaya mas maintindihan natin ano ba yung ibig sabihin nito. Lahat tayo ay sang-ayon at kumbinsido doon sa sinasabi ng Biblia na tayo ay nabubuhay na sa mga huling araw. Ikalawang Timoteo 3:1. Kitang-kita po yung mga ebidensya sa ating panahon na talagang nagpapatunay na tayo ay nabubuhay na sa mga huling araw. Pero kumusta ang pagtugon, pangmalas ng karamihan sa mga tao tungkol sa bagay na ito? Marami ang hindi nagbibigay pansin sa sinasabi ng Biblia, sa mga natutupad na hula nito. Para sa kanila, yung mga kaganapan sa daigdig ay normal na bahagi lamang ng buhay. Yung iba, tinatawanan nila at hindi sila naniniwala na magwawakas ang sistemang ito. Ganyan ang kalagayan ng mga tao sa daigdig na ito. Karamihan. Kaya masasabi natin na natutulog sa espiritual na diwa ang mga taong ito. Wala silang pakialam sa kanilang espiritual na pangangailangan. Hindi sila interesado na magkaroon ng mabuting kaugnayan sa Diyos. Kaya angkop mga kapatid, yung payo sa atin ng Biblia. Dito sa unang teksto na ating babasahin, nakisuyong samahan niyo po ako. Dito sa unang Tesalonica, Kabanatang 5, talatang 6. Sa inyong Biblia, unang Tesalonica, Kabanatang 5, talatang 6. Ang sabi, kaya huwag na tayong matulog gaya ng ginagawa ng iba, kundi manatili tayong gising at alerto. Yung tinutukoy dito na pagtulog, hindi physical o literal na pagtulog, kundi sa spiritual na diwa. At ang payo sa atin bilang mga lingkod ni Jehova, ang sabi, manatili tayong gising at alerto. Ayan. Ano ba yung ibig sabihin ng manatiling gising? Baligtarin lang natin yung kahulugan kanina ng mga natutulog sa espiritual. Kung yung mga natutulog sa espiritual ay walang pakialam sa kanilang espiritual na pangangailangan, hindi sila interesado na magkaroon ng mabuting kaugnayan sa Diyos, yung mga gising sa espiritual, mahalaga sa atin yung ating kaugnayan sa Diyos. At sinasapatan natin yung ating espiritual na pangangailangan. Sinisikap nating mamuhay ayon sa mataas sa pamantayan ng Diyos sa Biblia. At gayon din, taglay lagi natin sa isip na napakalapit na yung wakas ng sistemang ito. Kaya nagsisikap tayong mag-focus sa paggawa ng kalooban ng Diyos na Jehova. So yun yung kahulugan ng pananatiling gising. Sa simple, ito yung isang individual na nababahala sa kanyang espiritual na kaugnayan sa Diyos. Pero yung pananatiling gising sa espiritual, mga kapatid, ay isang hamon. Challenge sa bawat isa sa atin. Bakit? Dahil ito kay Satanas na dyablo. Sa unang Juan Kabanatang 5, talatang 19, alam natin yung binabanggit nito na ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng isa na masama. Si Satanas yung tinutukoy doon. Ayaw ni Satanas na magkaroon ng mabuting kaugnayan, espiritualidad, yung mga tao. Ayaw niya na magkaroon ng mabuting kaugnayan ng mga tao sa Diyos na Jehova. Kaya ginagawa niya yung kanyang buong makakaya para i-divert, i-defocus ang atensyon ng mga tao mula dun sa pagkakaroon ng interest na magkaroon ng espiritual o espiritualidad, mabuting kaugnayan sa Diyos. Ginagamit ni Satanas yung kanyang sanlibutan para i-defocus ang atensyon ng mga tao. Doon sa unang Juan, Kabanatang 2, talatang 15 hanggang 17, kung babasahin niyo yan mga kapatid at mga kaibigan, may kita natin yan yung ginagamit ni Satanas para i-defocus yung mga tao. Nandiyan yung pagnanasa ng laman, pagnanasa ng mata, at pagyayabang ng mga pag-aari. Hindi ba napapansin natin, karamihan sa mga tao mas interesado sa mga bagay na yan? Halimbawa, sa material na mga bagay. Mas gusto nila yung mga bagay na pagkakaperahan kaysa may kinalaman sa espiritual na mga bagay. Bukod dyan, nagbabala din ang ating Panginoong Jesus doon sa mga bagay na pwedeng makagambala sa ating pagsamba sa Diyos na Jehova. Ano kaya yon mga kapatid? Ano kaya yung mga bagay na ito?
Tignan natin yung binanggit ng Lucas, Kabanatang 21, talatang 34 at 35. Lucas 21, 34, and 35. Ang sabi, pero bigyang pansin ninyo ang inyong sarili para hindi mapabigatan ang inyong puso ng sobrang pagkain, sobrang pag-inom, at mga alalahanin sa buhay. At bigla na lang dumating ang araw na iyon na gaya ng bitag at ikagulat ninyo dahil darating ito sa lahat ng naninirahan sa buong lupa. Pansin niyo ba mga kapatid yung binanggit dito ng ating Panginoong Hesus? Yung mga alalahanin sa buhay. Kung ang gamit po ninyo na Bible ay yung Biblia para sa pag-aaral, study Bible, may kita ninyo doon sa study note, yung mga alalahanin sa buhay, ito ay tumutukoy din sa mga alalahanin sa araw-araw. Alalahanin sa kabuhayan. Ano po yung kasama dito sa mga alalahaning ito? Tingnan natin yung picture, yung pangalawa nating larawan. Ay, susunod na larawan, may kita ninyo, ayan. Sa first frame ng picture, may kita natin yung isang babae na obviously problematic siya. Ano yung pinaproblema niya mga kapatid? May hawak siyang papel, ano? O bills, pera, problema sa pinansyal. Hindi ba tayo ng mga lingkod ni Jehovah ay apektado rin ang bagay na ito? Oo. Sa second frame, may kita natin yung mag-asawa na nagkakaroon ng argument, ng pagtatalo. At may kita yung epekto nito sa kanilang maliit na anak. Ano yung tinutukoy dyan? Problema sa pamilya. Sa third frame, ano yung may kita natin? Isang lalaki may problema sa kalusugan. Ayan. Yan yung tinutukoy mga kapatid. Ilang halimbawa ng mga alalahanin sa araw-araw. Ang tanong, ano ba yung pwedeng maging epekto nito sa atin mga kapatid? Yung mga alalahaning ito. Yung mga problema na yan. Pansinin niyo yung sinabi ng ating Panginoong Hesus sa talatang 34. Balikan niyo po. Sabi, pwede tayong mapabigatan. Yan. O sa ibang salita, pwede tayong mapagod dahil diyan. Physically, emotionally, and mentally. At pag nangyari yan, minsan hindi lang isa yung nararanasan natin yan. Pwedeng magsabay-sabay yan, pwedeng combo, o trio pa nga. Kaya ano yung pwedeng maging resulta nito sa atin mga kapatid pag dumanas tayo ng mga ganyang senaryo sa buhay? Ayan, pwedeng maapektuhan yung ating spiritual na routine, yung ating spiritualidad. Baka masobrahan yung ating pagpo-focus sa mga bagay na yan, mawalan tayo ng gana sa spiritual, at unti-unti ay antukin tayo sa spiritual na diwa. Walang pinagkaiba yan mga kapatid doon sa, nasubukan nyo na ba yung isang maghapon, pagod na pagod kayo? Pag uwi nyo ng bahay, talagang patang-pata yung inyong katawan. And then, pag upo ninyo sa inyong sopa, nakatulog na kayo. Meron kayong na-skip. Ano yon? Yung dinner. Hindi na kayo nakakain sa sobrang pagod. Sa katulad na paraan, yung mga alalahanin sa buhay, ganun din. Yan. Pwede itong magpangyari na ma-skip din natin yung ating spiritual na mga routine. Kaya binibigyan tayo ng paalala dito ng ating Panginoong Hesus na pag-isipan yung bagay na ito, no? Para sa ganun, maging handa tayo kung sakaling darating yung ganyang mga pagkakataon sa atin. Binanggit din ng ating Panginoong Hesus yung labis na pagkain, pag-inom. Ayan. Tinutukoy dito yung ating lifestyle. Okay. Hinahatulan ng Biblia ang labis na o yung katakawan at yung maling pangmalas paggamit sa alak. Ang tanong ngayon na bumabangon mga kapatid, interesado tayo doon sa ating paksa o pamagat ng ating outline, manatiling gising, bakit at paano? Paano tayo makapananatiling gising? Posible pa kaya na makapanatiling gising sa ganyang mga sitwasyon na nandyan si Satanas na sinisikap na i-defocus, i-divert yung ating attention, tapos nakakaranas tayo ng iba't ibang mga alalahanin sa buhay? Pwede pa kaya na makapanatiling gising ang isang Kristiyano? Ang sagot,
Positibong oo. Paano natin nalaman yon? Kasi yan mismo ang sinabi ng ating Panginoong Hesus. Pansinin nyo dun sa Lucas 21, talatang 36, tuloy lang natin dun sa 36. Ang sabi, kaya manatili kayong gising na nagsusumamo sa lahat ng panahon para makaligtas kayo mula sa lahat ng ito na kailangang maganap at makatayo kayo sa harap ng anak ng tao. Napansin niyo ba yung termino na ginamit dito mga kapatid? Nagsusumamo sa lahat ng panahon. Ano kaya yung ipinapahiwatig nito? Di ba ito ay tumutukoy doon sa marubdob na uri ng pananalangin. Yung sincere, heart-to-heart na pakikipag-usap sa Diyos na Jehova. Hindi ito yung generic prayer na parang yung sa pagkain, kundi ito yung personal na pakikipag-usap sa Diyos na Jehova. Anong ipinapahiwatig nang gamitin dito ng Panginoong Hesus yung bagay na ito? Idiniriin niya pala dito na dapat nating seryosohin yung ating kaugnayan sa Diyos na Jehova at sa Kanyang anak. Yung pala yung naisip-pahiwatig nun. Nagsusumamo sa lahat ng panahon. Seryosohin yung ating kaugnayan sa Diyos na Jehova. Yung salitang makatayo, nagpapahiwatig ito ng pagkakaroon ng isang sinang-ayunang kalagayan. Kapag sineryoso natin yung ating kaugnayan sa Diyos na Jehova, ay isang bagay ang tiyak. Makakatayo tayo, sasang-ayunan tayo ng Diyos na Jehova. Ngayon, pag-usapan natin mga kapatid, yung 4 na paraan para makapanatili tayong gising sa espiritual na nagpapakita na sineseryoso natin yung ating kaugnayan sa Diyos na Jehova. Una, patibayin ang personal na kaugnayan sa Diyos na Jehova. Paano ito gagawin? Yan. At huwag nating hayaan na agawin ng anumang bagay o sino man yung ating panahon para sa pananalangin, pagbabasa ng Biblia, gayon din yung personal Bible study, family worship kung may pamilya, at pagdalo sa mga pulong na gaya nito. Ano ba yung nagagawa nito mga kapatid sa atin, yung ganitong mga bagay na binanggit natin? Hindi ba ito ay nagpapatibay, naglalapit sa atin sa Diyos ni Jehova? Pinapatibay nito yung ating kaugnayan sa Kanya. Alam mo, yung mga pulong na ganito, dito tayo tumatanggap ng pampatibay ng ating pananampalataya at pinapaalalahanan tayo sa panapanahon sa maibiging paraan. Yung pananalangin, balikan natin yan mga kapatid, talagang napakahalaga nito sa ating relasyon sa Diyos na Jehova. Tandaan natin na ang dugo o buhay ng anumang relasyon ay nakasalalay sa komunikasyon. Tama po ba yun? Ang dugo o buhay ng anumang relasyon ay nakasalalay sa komunikasyon. At yung pananalangin ay form of communication natin sa Diyos na Jehova. Kapag nagbabasa tayo ng Kanyang salita, dumadalo tayo sa pulong, si Jehova ay nakikipag-usap sa atin. Kapag nananalangin naman tayo naman yung nakikipag-usap sa Kanya. Kaya samantalahin yung mga bagay na ito para mapatibay yung ating kaugnayan sa Diyos na Jehova. Lalo na yung mga Bible study namin na naririto. Tama po yung ginagawa ninyong hakbang na yan. Yan ay hakbang para ipakita na sineseryoso ninyo ang inyong kaugnayan sa Diyos na Jehova at nais ninyong manatiling gising. Ikalawa na pwede natin gawin, iwasang magambala o mabitag ng kasalukuyang sistemang ito ng mga bagay. Ang sanlibutan ni Satanas ay maraming iniaalok sa iba't ibang larangan tulad ng sa trabaho, negosyo, edukasyon, libangan, at teknolohiya. Ang ilan dito kapakipakinabang pa nga sa atin. Pero paano natin masusunod yung payo na iwasang magambala o mabitag ng kasalukuyang sistemang ito? Ang sagot nandun sa unang Korinto, kabanatang 7, talatang 31. Pakisuyo mga kapatid. Unang Korinto 7:31. Ang sabi, at ang mga gumagamit ng sanlibutan ay maging gaya ng mga hindi gumagamit nito ng lubusan. Dahil ang eksena sa sanlibutang ito ay nagbabago. Ano yung nakita niyong keyword mga kapatid para hindi tayo magambala ng sistemang ito? Ano sabi? O wag daw nating gamitin ng lubusan ang sanlibutan. Ibig sabihin, wag gamitin ito ng husto, ng sagad-sagaran.
Marami kasing pwedeng makagambala sa atin at umubos ng malaking panahon na pwede sana nating gugulin para patibayin yung ating kaugnayan sa Diyos na Jehova. Halimbawa, kahit yung simpleng technology na lamang, yung ating mga gadget, yung ating mga smartphones, kapaki-pakinabang yan sa atin, di ba? Yan ginagamit natin sa ministry at sa iba pang anyo ng ating paglilingkod. Pero, yan din yung mismong pwedeng umubos ng malaking panahon sa atin. Alam natin na yung ating mga gadget ay binibigyang buhay ng internet. Kaya yung pagbabrowse, panonood ng mga short videos, ng mga content, pag-follow sa ilang mga personalidad, ay pwedeng umubos ng malaking panahon. Panahon na magagamit sana sa pagpapatibay ng kaugnayan sa Diyos na Jehova. Kung hindi natin lilimitahan, ayan, ay mapapabayaan natin yung ating spiritual na kalagayan. Ngayon, nasubukan nyo na ba mga kapatid na i-check kung gaano kalaking time consumption ng inyong nagugugol sa inyong mga smartphone, sa inyong cellphone? O pwede nyo tingnan ngayon. Punta kayo sa settings, hanapin nyo yung digital well-being or screen time. Makikita nyo dyan mga kapatid yung graph time consumption kung saan mas malaki na gugugol ninyo sa paggamit ng inyong mga smartphones. Pag nakita ninyong JW Library, ay maganda. Yan. Okay. Maiiwasan din nating mabitag ng kasalukuyang sistemang ito ng mga bagay kung hindi natin hahayaan na pababain ng sanlibutan ito yung ating pamantayang moral. Sinisikap ni Satanas na gawing normal yung mga immoral na bagay at ini-inject ito, ini-insert maging dun sa mga palabas, mga musika, mga online games. Kaya napakahalaga na magpagabay tayo sa mga utos at prinsipyo na masusumpungan sa Biblia. Makakatulong din kung alam natin kung paano ikategorya yung mga bagay na hindi sinasang-ayunan ng Diyos na Jehova na hindi dapat makita sa ating mga libangan. Diyan sa susunod nating picture, meron dong acronym, mga kapatid. Lagi, yung mga bagay na hindi sinasang-ayunan ng Diyos na Jehova. Ayan, hindi yan dapat makita sa ating mga libangan. Yung letter A sa dulo, ibig sabihin wholesome naman yung ating libangan. Pero baka gumugugol na tayo ng labis-labis at malaking panahon at ito'y nagiging abala na para magampanan natin yung ating spiritual na mga gawain. So, okay, tugon tayo dun sa ikatlo. Manatiling alisto sa katuparan ng mga hula sa Biblia. Okay. Ganito yung sabi ng isang brother sa Germany, mga kapatid. Sabi niya, sa tuwing manonood ako ng mga balita, mga digmaan, lindol, karahasan, at pagpapurumi sa planeta, ikinikintal nito sa akin na malapit na ang wakas. Kumusta kayo mga kapatid? Ganon din ba ang inyong nararamdaman kapag nakikita ninyo, napapanood yung mga balita, nababasa ninyo sa mga newspaper, yung lumalalang sitwasyon ng ating daigdig, yung hindi matapos-tapos ng mga digmaan ng mga bansa, yung mga kaguluhan na yan? Yan. Para kasi tayong may hawak na script at nakikita natin kung ano yung mga senaryo na darating. Kaya lagi nating antabayanan yan, mga kapatid. Habang nakikita natin ito, lalong tumitibay yung ating pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos na Jehova. Nakita natin yung mga hula na natutupad, halimbawa yung sa Daniel Kabanatang 11, yung pagtutulakan ng hari ng Hilaga at hari ng Timog. Yung Anglo-America at Russia. Kitang-kita natin yon sa panahon natin sa ngayon. Pero meron tayong mas inaantabayanan, mga kapatid. Naalala niyo ba yung ipinaliwanag sa atin sa nakaraang annual meeting nung nakaraang taon? May kinalaman dun sa Apokalipsis, Kabanatang 17, talatang 17. Naalala niyo pa? Okay. Ito yung pagbibigay ng mga bansa ng kanilang autoridad sa United Nations. Bakit mahalaga na antabayanan natin yung bagay na yon? Kasi ito yung magiging hudyat sa iba pang mas mahahalagang mga pangyayari na magpapatuloy tungo dun sa dakilang araw ni Jehova sa Armageddon. Kaya napakahalaga na maging alerto tayo sa bagay na ito. Okay, dako tayo doon sa ika-4 na makakatulong sa atin. Tulungan ng iba na gumising sa pagkakatulog sa espiritual.
O, bilang mga lingkod ni Jehova, mga tagasunod ng Panginoong Hesus, meron tayong pananagutan. Meron tayong atas na tinanggap na ipangaral yung mabuting balita. Ito ay isang paraan para mabigyan yung mga tao sa ating teritoryo ng pagkakataon na gumising sa espiritual. Pagkakataon ito para maiayon nila yung kanilang paraan ng pamumuhay sa pamumuhay na sinasang-ayunan ng Diyos na Jehova, at sila rin naman ay magising sa espiritual na paraan. Kaya yung ating masigasig na pakikibahagi sa ating gawaing pangangaral at pagtuturo ay may malaking ginagampanan para tayo ay manatiling gising sa espiritual. Sa paanong paraan? Nakakatulong ba talaga yun, mga kapatid, kapag tayo ay aktibo sa gawaing pangangaral para manatili tayong gising? Oo naman. Kasi kapag lagi nating sinasabi sa iba, yung mga pangako ng Diyos na Jehova, yung magandang ibibigay niya sa bagong sanlibutan, at kung ano yung darating sa dakilang araw niya, ano yung epekto nito sa atin? Hindi ba mas tumitibay yung ating pagtitiwala sa mga pangakong iyon? Kaya, natutulungan tayo nito na makapanatiling gising sa espiritual. Tandaan natin na ang ating pangangaral ay isang kapahayagan ng awa ng Diyos na Jehova. Nagbubukas ito ng pagkakataon sa mga tao na gumising sa espiritual. Sa ikalawang Tesalonica, kabanatang 1, talatang 8 at 9, alam natin binabanggit nito, mga kapatid, ang mga tao ay hahatulan batay sa pagtugon nila sa mabuting balita. Kaya malaki yung gagampanan ng ating masigasig na pakikibahagi sa gawaing pangangaral. Repasuhin natin, mga kapatid, yung 4 na paraan. Balikan natin kung paano tayo makakapanatiling gising. Nailista niyo po ba? Una, patibayin ang personal na kaugnayan mo kay Jehova sa pamamagitan ng pananalangin, personal study, pagbabasa ng Biblia, family worship at pagdalo sa mga pagpupulong. Sunod, iwasang magambala o mabitag ng kasalukuyang sistemang ito. Sa papaanong paraan? Unang Korinto 7:31, huwag gamitin ang sanlibutan ng lubusan. Okay. At ikatlo, manatiling alisto sa katuparan ng mga hula sa Biblia. At yung panghuli, tulungan ng iba na gumising sa pagkakatulog. Habang papalapit ang araw, ang dakilang araw ng Diyos na Jehova, patungo dun sa Armageddon, nandun yung mas malaking pangangailangan na maging determinado ang bawat isa sa atin na manatiling gising sa espiritual. Bakit? Para masagot yan, mga kapatid, basahin natin yung ating huling teksto sa unang Tesalonica, kabanatang 5, talatang 1 hanggang 3. Unang Tesalonica 5, 1 hanggang 3. Ang sabi, kung tungkol sa mga panahon at kapanahunan, mga kapatid, hindi na ito kailangang isulat sa inyo. Dahil alam na alam ninyo na ang pagdating ng araw ni Jehova ay kagayang-kagaya ng magnanakaw sa gabi. Kapag sinasabi na nila kapayapaan at katiwasayan, biglang darating ang kanilang pagkapuksa, gaya ng kirot na nadarama ng isang babaeng manganganak at hindi sila makatatakas. Okay. Napansin niyo ba, mga kapatid, kung papaano dinescribe dito yung pagdating ng dakilang araw ni Jehova, yung Armageddon? Sabi diyan, inilintulad ito sa gaya ng isang magnanakaw sa gabi. Alam natin yun, walang magnanakaw na nagpapaalam pa. Magugulat ka na lang, pagising mo, may nawala na sa iyong bahay. Ano? Okay. Pero hindi naman yan nangangahulugan, mga kapatid, na wala na tayong alam sa pagdating ng dakilang araw ng Diyos na Jehova. Kasi gaya ng binanggit doon sa talatang 3, merong mga series of events na aabangan natin. Yung pagsigaw ng kapayapaan at katiwasayan, gaya na makikita natin sa ating picture, sa monitor. Ayan. Pagsigaw ng kapayapaan at katiwasayan. Hindi natin alam kung paano isasagawa yung pagdedeklara ng kapayapaan at katiwasayan. Hindi natin alam yon. Pero isang bagay ang alam natin, talagang gagawin ito ng mga bansa. At pagkatapos, anong kasunod niyan? Yung second frame, makikita natin dyan, yung pagpuksa sa Babyloniang dakila o imperyo ng huwad na relihiyon. Yan ay yung mga series of events na ating aabangan. Alam natin, mga kapatid, na
Napakalapit na ng dakilang araw ng Diyos na Jehova. No? Kaya ngayon na yung panahon para tayo ay manatiling gising at sundin yung maibiging mga paalaala ng Diyos na Jehova. Kung gagawin natin ito, yung ating mga napag-usapan, yung 4 na punto kanina, kung paano tayo mananatiling gising, isang bagay yan tiyak. No? Sasang-ayudan tayo ng Diyos na Jehova at pagdating ng dakilang araw niya sa Armageddon, makatitiyak tayo na ililigtas ng Diyos na Jehova yung mga nanatiling gising sa espiritual. Maraming salamat, Brother Bernardo, sa inyong nakapagpapatibay na pahayag. Ngayon ay alam na namin kung paano kami manatiling gising at bakit. Muli, maraming salamat. Ngayon ay nasa ikalawang bahagi na tayo sa pulong sa umagang ito, ang pag-aaral ng ang magasin, ang bantayan. Tawagin po natin ang nangasiwa sa pag-aaral na ito, si Brother Rodolfo Ongkingko. Buksan natin ang ating pag-aaral sa pamagitan ng pag-awit, bahagi ng ating leksyon ito. Awit bilang number 8, si Jehova ang ating kanlungan. Pwede tayong tumayo kung posible sa inyong kalagayan. Ito ang number 8. Araling Artikulo 14, ang ating pag-aaralan sa bantayan ngayong umaga. Ang paksa, ganda ng paksa niya, bumili kayo kung sino ang paglilingkuran ninyo. Magandang tanong ito para sa mga kaibigan nating nandito, mga Bible study, at makita niyo mga dahilan bakit ibinangon ang tanong na ito. Makaka-relate din yung mga nag-aalangan kung sila ba ay maglilingkod ko hindi dahil sa marami silang kailangang isakripisyo, marami silang kailangang iwanan. Tingnan natin kung paano ito ay makatutulong sa inyo ang artikulong ito. At para sa atin na mga pumili na paglingkuran si Jehova, patitibayin tayo nito. No? Sabi doon sa focus ay, ang temang teksto, Hosea 24:15. Para sa akin at sa sambahayan ko, maglilingkod kami kay Jehovah. Tingnan natin kung tayo rin magkakaroon ng ganong konklusyon pag natapos na tayo ay mag-aral sa bantayan na ito ngayon. Matututuhan, alalahanin ng mga dahilan kung bakit dapat nating piliing paglingkuran si Jehovah. Naalala ba niyo na binabasa niyo ito? Yung mga dahilan bakit kayo nagpasya na maging isang saksi? Magpapatibay sa atin ang pag-aaral na ito.
ang ating reader, si Brother Henry Carlos, manda na nating basahin yung unang paragraph. Mahal na mahal tayo ng Ama natin sa langit at gusto niya tayong maging masaya ngayon at sa hinaharap. Ginawa niya tayo na may maraming kakayahan, pero hindi niya tayo binigyan ng kakayahang pamahalaan ang sarili natin o magtakda kung ano ang tama at mali. Alam niya na para maging tunay na masaya tayo, kailangan natin siyang paglingkuran at sundin ang mga pamantayan niya. Babasahin natin muna yung Isaiah 48, 17, 18. Sige, pakisuyo. Rasir. Ito ang sinabi ni Jehovah, ang iyong manunubos, ang banal na Israel. Ako, si Jehovah, ang iyong Diyos, ang nagtuturo sa iyo para makinabang ka, ang pumapatnubay sa iyo sa daan na dapat mong lakaran. Kung magbibigay pansin ka lang sa mga utos ko, ang kapayapaan mo ay magiging gaya ng ilog, at ang katuwiran mo ay magiging gaya ng mga alon sa dagat. Okay, salamat sa pagbasa. So, anong dapat nating gawin para maging tunay na masaya? Yun lang muna sagutin natin. Mamaya yung kasunod na tanong. Sige, Sister Victoria. Kailangan nating sundin at kailangan nating siyang paglingkuran at sundin ang pamantayan ni Jehovah para makakamit natin ang tunay na kasayahan. Very good. Direct answer yan. Salamat. Bakit? Mr. Dimia. Dahil siya po yung nagtuturo sa atin kung ano makakabuti sa atin at kung paano po tayo lalakad sa tamang landas. Ano yung hindi binigay ni Jehovah sa atin na abilidad? Brother Loreto. Salamat, Jimmy. Yung original na layunin ng Diyos sa atin, tayo ay maging masunurin sa Kanya. Mamahala siya sa atin. Nagkaroon ng pagbabago yan dahil nagkaroon ng pagsuway. Kaya ang nangyayari, mga tao na mamahala sa kanilang sarili. At yung pamamahala na yun nagdudulot naman ng maraming pinsala. Kasi tayo ay dapat na sumunod dun talaga sa kalooban ng Diyos. Maraming salamat. Paano pinatutunayan ng Jeremiah 10:23 yung punto na yon? Brother Alboro. Hindi sa tao ang sabing pumili ng hakbang para gawin niya yun. Hindi nasa tao ang hakbang para maging matuwid ang kanyang mga daan. Kundi kailangan niya ang gabay ni Jehovah. So, ibig sabihin, hindi tayo dinisenyo na, sa ibang salita, hindi tayo dinisenyo na ano? Sister Homok, salamat, Brother Alboro. Hindi po tayo dinesign na pamahalaan ng sarili natin, kundi yung isa pong may nakatataas. Ayan. Kaya nakita natin yung dahilan bakit matalinong gawin ito, no? Doon tayo sa paragraph 2. Gusto ni Satanas na maniwala tayong pwede tayong maging masaya kahit wala si Jehovah at nakaya ng mga tao na pamahalaan ang sarili nila. Para patunayang mali si Satanas, hinayaan ni Jehovah na pansamantalang pamahalaan ng mga tao ang sarili nila. At kitang-kita natin ngayon ang masamang resulta niyan. Pero mababasa naman natin sa Biblia na naging masaya ang mga tao na piniling paglingkuran si Jehovah. Isa na diyan si Jesucristo. Alamin muna natin kung bakit niya piniling paglingkuran si Jehovah. Alamin din natin kung bakit nararapat lang na sambahin natin si Jehovah at ang ilang dahilan kung bakit natin siya piniling paglingkuran. Tanong natin sa paragraph 2, anong gusto ni Satanas na paniwalaan natin? Sister Kamarig. Gusto ni Satanas na maniwala tayong pwede tayong maging masaya kahit wala si Jehovah. At kaya gusto din ng mga tao na pamalaan ang sarili nila. Okay. So ano naman ginawa ni Jehovah dahil sa gayong bagay? Sister Delia Magudayaw. Para patunayang mali si Satanas, hinayaan ng Diyos na Jehovah na pansamantalang pamahalaan ng mga tao ang sarili nila. Okay.
So ano nagresulta? Nung payagan si Jehovah mapayagan ni Jehovah Satanas na mamahala at ang tao mamahala, anong resulta? Okay ba? Okay ba buhay natin ngayon? Sister Irene, pahilagot. Masama po yung resulta. Kita natin buhay natin. Ano naman nangyari doon sa mga tao na, paano naman napatunayan na sinungaling si Satanas? Ano nangyayari sa mga tao ngayon na pumiling paglingkuran si Jehovah? Sa ulat ng Biblia, ano nakita natin? Brother Domingo. Yung mga pumiling maglingkod naman at paglingkuran si Jehovah, naging masaya sila at isa doon ay si Jesucristo. Yun. Yun ang katibayan natin, no? Si Jesus yung patuto. So, ano tatalakayin natin? 3 tatalakayin sa artikulong ito. Ano una? Sister Pemi? Balino? Aalamin din natin kung bakit nararapat lang na sabay natin sa Jehovah. Okay, kalawa. Sister Vicky Bayanin. Aalaman din natin kung bakit nararapat lang na sambahin natin si Jehovah. Okay. At meron pa isa? Sister Mary Locks. Alamin din natin ang dahilan kung bakit natin siya piniling paglingkuran. Okay. At Jesus din, ano? Tama ba yan, Sister Jael? Pakisuyo. Opo, alamin din po natin kung bakit pinili ni Jesus na paglingkuran si Jehovah. Yun ang unahin natin, ano? Salamat. Bantayan natin 3 punto. Yung una ay kung bakit pinili ni Jesus na paglingkuran si Jehovah, no? Parang iba tong ideya na to, no? Kasi iba, alam nila si Jesus ang Diyos, eh. Pero dito, naglilingkod, pinili ni Jesus maglingkod sa kay Jehovah. Tingnan natin sa paragraph 3. Noong nasa lupa si Jesus, kinailangan niyang pumili kung sino ang paglilingkuran niya. Pagkatapos niyang mabautismuhan, inialok sa kanya ni Satanas ang lahat ng kaharian sa mundo. Ang kailangan lang gawin ni Jesus, sumamba ng kahit isang beses kay Satanas. Ano ang piniling gawin ni Jesus? Sinabi niya, lumayas ka, Satanas, dahil nasusulat, si Jehovah na iyong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lang ang dapat mong paglingkuran. Bakit pinili ni Jesus na paglingkuran si Jehovah? Tingnan natin. Sa 3, anong inialok ni Satanas kay Jesus? Sister Pinky, pakisuyo. Pinky Carlos. Inialok nga po ni Satanas ang lahat ng kaharian sa mundo. Ayun. Anong kapalit? Brother Rodriguez. Salamat, Sister Pinky. Sambahin niya lang ng isang bisis si Satanas. Kaya gusto ni Satanas na piliin ni Jesus ang sambahin ay si Satanas. Ano? Ang tanong, anong piniling gawin ni Jesus? Sister Prayla Moyo. Sinabi niya na lumayas ka, Satanas, dahil nasusulat, si Jehovah ang Diyos na dapat mong sambahin. O sino pinili niyang paglingkuran kung gano'n? Salamat, Sister Prayla. Dalawa yung pagpipilian. Sino pinili ni Jesus? Ay, mga kabay ng mga bata. Nung kinakaw sa bata, umiiling. At Sister Aguilar. Pinili ni Jesus na paglingkuran si Jehovah. Ayan, mali yung katibayan, ano? Yung decision ni Jesus kay Jehovah maglilingkod, ano? Tingnan natin. Doon tayo sa paragraph 4 and 5. Pag-ibig ang pinakadahilan kung bakit pinili ni Jesus na paglingkuran si Jehovah. Mahal na mahal niya ang kanyang ama. Naglilingkod din si Jesus kay Jehovah kasi alam niyang ito ang tamang gawin. Alam niyang kay Jehovah nanggaling ang buhay na mapagkakatiwalaan siya at mapagbigay. Laging sinasabi ni Jehovah ang totoo kay Jesus. Nanggaling sa kanya ang lahat ng mayroon si Jesus. Pero ibang-iba si Satanas. Dahil sa kanya, namamatay ang mga tao. Sinungaling siya at makasarili. Alam ni Jesus ang lahat ng iyan. Kaya hindi man lang niya naisip na tularan si Satanas at magrebelde kay Jehovah.
May isa pang dahilan kung bakit pinili ni Jesus na paglingkuran si Jehova. Alam niya ang magiging resulta ng pananatili niyang tapat. Mapapabanal niya ang pangalan ng Ama niya at magiging posible na maalis ang kasalanan at kamatayan. So, ang tanong natin sa 4 and 5, ano ang ilang dahilan kung bakit pinili ni Jesus na paglingkuran si Jehova? Actually, mayroong 3 dahilan. Ano? Banggitin ang isa. Brother Narahos. Ang una po ay pag-ibig, pagmamahal niya kay Jehova. Okay. Pangalawa. Sige, si Nelly. Meron tayong bisita. Ano yung pangalawa, Nelly? Naglilingkod din siya naglilingkod din si Jesus kay Jehova kasi alam niya ito ang tamang gawin. Okay, tama. Sakto. Ano yung pangatlo? Sige. Si ano? Parang Kapampangan. Ismael? Kasi alam niyang kay Jehova nang galing ang buhay na mapagkakatiwalaan siya at magpapagbigay. Yun, kaya sabi niya yung tamang gawin, ano? Pero ano pa yung isa pa na dahilan pa doon, bukod doon sa mga nabanggit na? Doon sa paragraph 5. Sister Gina Cruz. Alam niyang magiging resulta na pananatili niyang tapat. Yun ang dahilan. May alam niyang resulta pag pinili niya si Jehova. Ano yung magiging resulta? Isa, Sister Marlene Relox. Mapapabanal nga po niya ang pangalan ng Ama niya. Ikalawa, Sister Balino. Salamat, Sister Relox. Magiging posible na maalis ang kasalanan at kamatayan. Tapos na pa isa na magagawa niya. Doon ba yun? Yun na yun. Mamaya pa pala sa ibang para po pa yun. Okay. So, maliwanag sa atin yan. Nakita na natin yung bakit pinili ni Jesus paglingkuran si Jehova. Punta tayo sa pangalawang subtopic natin. Kung bakit nararapat lang nasambahin natin si Jehova. Bibigyan kayo ng dahilan ito kung di pa kayo nakapagpasya kung bakit dapat siya ang pipiliing paglingkuran. Dito tayo sa paragraph 6 and 7. Marami ngayon ang hindi naglilingkod kay Jehova kasi hindi pa nila alam ang magagandang katangian niya at ang lahat ng ginawa niya para sa kanila. Ganyan ang mga taga-Atenas noon na pinangangaralan ni Apostol Pablo. Sinabi ni Pablo sa kanila, ang tunay na Diyos ang nagbibigay sa lahat ng tao ng buhay, hininga at lahat ng bagay. At mula sa isang tao, ginawa niya ang lahat ng bansa. Sinabi pa niya, dahil sa Kanya, tayo ay may buhay at kumikilos at umiiral. Siya ang may lalang, kaya karapat dapat siyang sambahin. Tanong sa 6 and 7, bakit marami ngayon ang hindi sumasamba kay Jehova? Brother Moran. Dahil marami pa po sa ngayon ay hindi pa nakakilala kay Jehova, kaya't hindi pa nila alam ang magagandang katangian niya, pati mga nagawa niya para sa kanila. Katulad sila Nino. Salamat, tama yung punto. Sister De Asis. Sa taga-Atenas. Ayun, ganun din sila, no? Pero nabasa ba niya yung mga teksto? Ano nangyari pagkatapos mangaral si Pablo? Sister Ongking ko? Meron ding iba na nanampalataya rin. Yun, binanggit niya sino yung mga may katungkulan pa, no? Tapos yung sumunod na tanong natin ay, pero bakit nararapat lang nasambahin natin si Jehova? Sister Portion ko lang. Talaga pong karapat-dapat lang nasambahin natin si Jehova kasi po siya yung lumalang sa atin, nagbigay sa atin ng buhay, hininga at lahat ng mga pangangailangan natin. Tama ba yan? Ang sasambahin natin yung lumikha sa atin? Agree naman kayo, no? Kasi ba't mo sasambahin yung hindi manlilikha, ano? Ang sinasamba ng mga tao yung nilikha, hindi yung lumikha, no? Kaya kung si Jesus ang sasambahin, si Jesus ba manlilikha o nilikha? Sister Loreto? Nilikha po siya. Yun. Kaya si Jesus sumasamba rin kay Jehova, no? Alam niya ang manlilikha ay si Jehova, no? Ganun sabi ni Pablo tungkol sa Diyos.
So maliwanag na yun, ha? Kita natin sinabi doon sa Gawa 17:25, 26:20. Doon tayo sa paragraph 8. Dahil si Jehovah ang may lalang at kataas-taasan ng universo, pwede niyang pilitin ang mga tao na maglingkod sa Kanya. Pero hindi niya yan gagawin. Imbis na pilitin tayo, tinutulungan niya tayong makita na totoo siya at na mahal niya ang bawat isa sa atin. Gusto niyang maging malapit sa Kanya ang lahat at mabuhay sila ng walang hanggan. Dahil diyan, gusto niyang ituro natin sa iba ang layunin niya at ang magagandang gagawin niya para sa mga tao. Mahal niya tayo, kaya inorganisan niya tayo sa mga kongregasyon at binigyan ng mapagmahal na mga elder na tutulong sa atin. Sa 8, anong hindi gagawin ni Jehovah? Si Selene, Kapampangan. Hindi po niya pipilitin ang mga tao na maglingkod sa Kanya. Ako ay natin po ito yan. Kung gusto niyang gawin yan, pwede ba? Kung gusto ni Jehovah pilitin ang mga tao maglingkod sa Diyos, kaya ba niyang gawin yan? Brother Rabanes? Gusto namang, magagawa naman ni Jehovah na pilitin tayo. Kaya lang, ang gusto ni Jehovah na kusang loob nating sambahin at paglingkuran. Salamat, brother. So, anong katibayan? Anong pwedeng gawin ni Jehovah pag gusto niyang pilitin? Anong kaya niyang gawin? Palagay niyo. Isipin niyo lang. Anong pwedeng gawin para mga tao mapilit maglingkod sa Diyos? Anong madaling gawin ni Jehovah? Brother Froilan? Pwede niya tayong pilitin kasi siya may lalang sa atin. May idea kayo? Paano niya gagawin yan? Anong madaling niyang gawin yan? Brother Kevin Simon? Pwedeng sabihin po niya na kung di ka maglilingkod, aalisin ko ang hangin o ang lahat ng mga pangangailangan mo. Magsalita sa langit. O lahat kayo, maglingkod sa akin. May sino hindi susunod doon? Kaya lang, napilitan lang, ano? Yung sinasabi ni Brother Rabanes yung kanina, anong gusto ni Jehovah paraan sa mga maglilingkod sa Kanya? Kahit kayo, ayaw nyo napilitan lang yung sumusunod sa inyo, di ba? Ano yung gusto ni Jehovah paraan? Sa halip na pilitin tayo. Sister Sarah, Felicitas. Gusto po niyang makita na totoo siya at mahal na mahal niya ang bawat isa sa atin. Yun tayo mismo yung makukumbinse, no? Hindi dahil na pinilit lang tayo ng nanay natin, pabaptize ka na anak, nakakahiya, tagal ka ng study, ganyan, hindi ka pa saksi. Kasi napilitan lang yun, no? Pinilit ka ng nanay mo, pinilit ka ng kapatid mo. Pero gusto ni Jehovah, kusa na pinili nating maglingkod kay Jehovah. At may mga dahilan tayo, no? Anong komento nyo sa unang Timoteo 2, 3, and 4? Ba't ginamit yung teksto na yan? Sister Marieta Alburo. Gusto ni Jehovah na maging malapit sa Kanya ang lahat at mabuhay sila ng walang hanggan. Okay. Yan ang diwa na. Salamat. Ano? At ano yung gusto ni Jehovah na gawin natin sa mga tao? Kung nalaman, kung pinili natin maglingkod sa Diyos, ano naman ang gusto ni Jehovah gawin natin? Brother Angel. Gusto po niyang ituro natin po sa iba yung gusto niyang gawin para sa mga tao. Okay. At anong ginawa ni Jehovah para katibayang mahal niya tayo? Paano niya pinakitang mahal niya tayo bukod sa ibang mga dahilang nabanggit na? Sister Simon? Inorganize niya po tayo sa bilang mga kongregasyon at binigyan niya po tayo ng mapagmahal na mga elders. Ayun. Hindi totoo yung hindi mahalaga yung reliyon, ano? Hindi totoo yung kaunayan mo lang sa Diyos na mahalaga. Wala ka sa kongregasyon pag ikaw lang mag-isa, no? So may mga ganito, ganito, may pagkitipon para tayo ay maturuan, mapangalagaan, ano? Tayo sa paragraph 9. Kitang-kita ang pagmamahal ni Jehovah sa paraan ng pakikitungo niya sa mga hindi kumikilala sa Kanya. Pag-isipan ito, mula pa noon, pinipili ng napakaraming tao na mamuhay ayon sa sarili nilang pamantayan, imbis na sundin si Jehovah. Pero kahit ganoon, ibinibigay pa rin ni Jehovah ang lahat ng kailangan nila para mabuhay at maging masaya.
Nagkakaroon sila ng pamilya at mga kaibigan na nagmamahal sa kanila at nag-i-enjoy sila sa resulta ng pinagpaguran nila. Patunay iyan na mahal ni Jehovah ang lahat ng tao. Tingnan naman natin ngayon ang ilang dahilan kung bakit natin piniling paglingkuran si Jehovah at kung paano niya tayo pinagpapala. Paano pa pinakita, paragraph 9, paano pa pinakita ni Jehovah ang pagmamahal niya sa atin? Magit nga kayo na isa. Maraming dahilan. Sige ba? Eli, pakisiyo. Para Eli. Sa paraan nga po ng pakikitungo niya sa mga hindi kumikilala po sa kanya. Ayun. Anong ginagawa niya sa mga ito? Isa, Sister Porciuncula. Kahit hindi naglilingkod, hindi kilala si Jehovah, anong ginagawa ni Jehovah sa kanila? Kahit matuwid or hindi matuwid, ibinibigay ni Jehovah yung ating mga pangangailangan. Kahit di na kilala si Jehovah, mayroong provision. Ano? Anong halimbawa ang provision? Sister Jennifer Homok? Pinasisikat niya po ang araw sa mabuti at sa masama. Kaya ba ni Jehovah ang sikat lang araw sa naglilingkod lang sa kanya? Meron tayong kapatibayan no, na ginawa ng Diyos yun? Doon lang may araw, doon sa ibang madilim. Ayaw maglingkod, dinibigyan ng liwanag. Yung naglilingkod, may liwanag. Sister Jael, saan yun? Saan nangyari yun? Sa bansa Israel. Sa mga Israelita po. Okay, saan lugar yun? Saan nangyari yung pangyayari sa mga Israelita? Sister Edar. Sa Egypt po. Di ba? Kaya yung bagay na umaaraw sa lahat ng lugar, kahit sa mga lugar na walang Diyos, may araw din. Tapos may ulan din. Ano pa? Ang tinatamasan lang, hindi nakilala si Jehovah, hindi nila pinaglilingkuran. Sister Dum. Nagkaroon din po tayo ng pamilya, mga kaibigan na nagmamahal sa atin at nag-i-enjoy din tayo sa resulta ng pinagpaguran natin. Di ba? Punta ka sa mall, masaya yung mga pamilya, oh. Kasama mga anak lang, namamasyal, oh. Meron din. So, anong ibig sabihin yan? Anong pinatutunayan ng lahat ng yan? Brother Kyle, Diasis. Patunay lang po yan na mahal tayo ni Jehovah ang lahat. Sino minamahal niya? Bukod sa lingkod niya. Sister Balingit. Ang lahat ng tao. Ang bait talaga ni Jehovah, no? Talagang mapakamaibigin. Ano? Hindi siya nagtatangay. Kahit hindi ka naglilingkod sa akin, paulanan din kita, may pagpapala ka din. Later on, baka mag-isip din sila, no? Kahit di ako kumikilala sa Diyos, meron akong blessing. Magbago rin sila. Baka maghanap sila, di ba? At yun ang pinaka-purpose din ni Jehovah, no? Ngayon, nakuha na natin yung bakit tama lang siyang paglingkuran, no? Kunin naman natin yung kung bakit natin pinili na paglingkuran si Jehovah. Nandun tayo sa paragraph 10. Gaya ni Jesus, pag-ibig ang pinakadahilan kung bakit natin pinaglilingkuran si Jehovah. Mahal na mahal natin si Jehovah dahil sa magagandang katangian niya. Halimbawa, napakamatiisin niya sa mga tao. Nang suwayin siya ng mga Israelita, nakiusap siya sa kanila, "Pakisuyo, talikuran ninyo ang masama ninyong landasin." Nauunawaan niyang hindi tayo perpekto. Kapag pinag-iisipan mo ang pagtitiis ni Jehovah at ang iba pa niyang katangian, siguradong gugustuhin mong paglingkuran siya magpakailanman. Babatayin natin muna, Mateo 22:37. Maliit na kamay ni Jared. Sinabi niya rito, dapat mong ibigin si Jehovah na iyong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Salamat, Jared. Pagbasa. Tanong, sa A, ano ang pinaka-dahilan kung bakit tayo naglilingkod kay Jehovah? Sige, si Richelle. Pakisuyo, Richelle. Pag-ibig po ang pinakadahilan kung bakit tayo naglilingkod kay Jehovah. Ayan. Yan ni Mandela, kaya dumadalo ka sa pulong, Richelle. Hindi dahil kay Kyle. Opo. Opo. Ayun, very good. Galing sa trabaho, tutuloy na rito, no?
Kahit na puyat na gawin, no? Yan yung pagkapahalaga niya kay Jehovah, yun, hindi tayo kay Kyle. No? Sa B, paano ka, babasahin natin, awit 103, 13, 14. Sige, Brandon, pakisuyo, Brother Brandon. Kung paano nagpapakita ng awa ang Ama sa mga anak niya, si Jehovah ay nagpapakita ng awa sa mga natatakot sa Kanya. Dahil alam na alam niya ang pagkakagawa sa atin. Inaalaala niya tayo ay alam mo. Okay. So, doon muna tayo sa pag-ibig. Di natin nadiin nyo, no? Ano yung damdamin natin kay Jehovah? Bakit ganun damdamin natin? Ba't meron tayong pag-ibig? Brother Relox. Mahal po natin si Jehovah dahil sa magaganda niyang katangian. Isa na ron yung Brother George Moyo. Nasa kanya yung pagkamataisi niya sa atin. Titiis din tayo ng Diyos. Ano? At anong natutunan natin sa awit 103? Sabi, paano ka nakikinabang sa pagtitiis ni Jehovah? Sister Mariel, pakisuyo. Kahit hindi po ako perpekto, alam ko pong naunawaan ito ni Jehovah. Dahil sa pagtitiis ni Jehovah, alam ko pong lubusan at sagana siyang nagpapatawad at sinasaalang-alang niya ang aking mga limitasyon at kahinaan. Kaya ang tanong, ilang taon ka nang pinagtitiisan ni Jehovah? No? Ilang taon na tayong pinagtitiisan? Ano? Papasalamat tayo doon. Kaya gusto natin na talagang suklian din yung kanyang pagtitiis na to. No? Nakikinabang tayo dyan. Ang sabi doon sa huling pangusap ng paragraph 10, sino gustong bumasa nun? Last sentence ng paragraph 10. Sige, Sister Mariano, pakisuyo. Kapag pinag-iisipan mo ang pagtitiis ni Jehovah at ang iba pa niyang katangian, siguradong gugustuhin mong paglingkuran siya magpakailanman. Okay, salamat. Sa 11. Naglilingkod din tayo kay Jehovah dahil alam nating ito ang tamang gawin. Alam din natin ang mga magiging resulta kapag ginawa natin iyan. Kapag nanatili tayong tapat, makakatulong tayo sa pagpapabanal sa pangalan ni Jehovah, mapapatunayan nating sinungaling ang dyablo, at mapapasaya natin ang puso ng Diyos. At kung pipiliin nating paglingkuran si Jehovah ngayon, posible nating magawa iyan ng walang hanggan. Ang tanong natin doon sa 11, ano pa ang ibang dahilan kung bakit tayo naglilingkod kay Jehovah? Kanina, dahil mahal natin siya. Ano pa ibang dahilan? Sister Tuason. Dahil alam ko po na ito ang tamang gawin. Okay. Apat nga pa isa. Salamat, Sister Tuason. Sister Gladys Alcantara. At kung patuloy po nating paglilingkuran si Jehovah ngayon, posible nating magawa iyan ng walang hanggan. Okay. Salamat po. Sister Fe Homok. At kapag nanatili po tayong tapat, makakatulong din ito sa pagpapabanal sa pangalan ng Jehovah. Yun ang hinahanap ko sagot kanina. No? Dito pa pala, layo pa pala. No? So, nais natin gawin talaga yan, mga kapatid. Tingnan natin example sa 12:13. Kahit bata pa ang isang tao, pwede na siyang magkaroon ng malalim na pag-ibig kay Jehovah. At habang lumalaki siya, siguradong mas lalalim pa iyon. Ganyan ang nangyari sa magkapatid na sina Jane at Pam. Hindi Bible study ang mga magulang nila. Pero noong 11 si Jane at 10 si Pam, pinayagan silang makipag-aral sa mga saksi basta magsisimba pa rin sila kasama ng pamilya. Ikinuwento ni Jane, naiwasan ko ang drugs at imoralidad dahil sa mga itinuro ng mga saksi. Hindi ako nagpa-pressure sa mga kaibigan ko sa school. Pagkalipas ng ilang taon, nagpabautismo sila. Pagkatapos, nagpioneer sila habang inaalagaan ang mga may edad nilang magulang. Ano ang naramdaman ni Jane sa lahat ng ginawa ni Jehovah para sa kanila? Sinabi niya, nakita ko mismo na tapat si Jehovah sa mga kaibigan niya at tinutulungan niya sila. Totoo talaga ang sinasabi sa 2 Timoteo 2:19. Kilala ni Jehovah kung sino ang sa kanya.
Siguradong hindi papabayaan ni Jehova ang mga pumiling mahalin at paglingkuran siya. Tanong sa 12:13, ano ang natutuhan natin kina Jane at Pam? Sister Aguilar, Jemel. Kahit po pala bata, pwede na pong piliin na paglingkuran si Jehovah at magkaroon ng malalim na pag-ibig sa Diyos ni Jehovah. Kasi kahit hindi nagpa-Bible study yung mga magulang nila, sila pinili nila mag-Bible study, tapos nabautismoan sila, tapos nag-pioneer sila. Kaya yung naging epekto sa kanila, naiwasan nila yung mga hindi magagandang gawain sa sanlibutan. Kahit hindi pa bautismado, no? Saan yung condition ng magulang? Sige, studyhin yung anak ko, pero ano raw? Yung mga magulang ay magpa-study, yung anak pina-study, yung magkapatid. Ilang taon nga yan, yung magkapatid? Ilang taon? Ilang taon lang sila? Ayun, tataas na kamay si Justin, gulat ako. Blazer. Sige, Brother Kevin, kuha na ako ng dating bata. Si Jane nga po ay 11 years old at si Pam naman ay 10 years old. Anong condition, Brother Kevin? Ang kondisyon, pwede sila magpa-Bible study pero sasama pa rin silang magsimba sa kanilang mga magulang. Pero sa kabila, no, nagkaroon ng magandang epekto, kaya nakomento kanina, no? Bata pa lang, nakinabang na. So anong naging epekto ng bandang huli sa kanila, no? Kanilang pag-aaral ng Biblia, bukod doon sa na-influensya, nakaliwatan yung mga drugs, anong naging decision pala ng bandang huli nila? Anong nangyari din doon sa dalawang magkapatid na ito, dakong huli, paglipat ng mga taon? Brother Manuel. Paglipas nga po ng ilang taon, nagpabautismo sila at pagkatapos, nag-pioneer sila habang inaalagaan ng mga may edad nilang magulang. Oh, naging mapagmalatakit na magulang din, ang epekto ng pag-aaral yun. Ano? At nagsisi ba sila sa kanilang ginawa, desisyon? Ano ang kaniyang komento? Ano naging conclusion niya pagkatapos na siya maglingkod sa Diyos? Sila magkapatid, anong conclusion? Ngayon, Sister Joso? Naging kumpiyansa po si Jane na hindi po pinapabayaan ni Jehovah yung mga pumipiling maglingkod sa kanya. Yan ang aral na pangalawa na kuha natin daw. Na salamat. Ano? Sana tayong paragraph. Doon tayo sa 14. Gusto nating malaman ng lahat na hindi totoo ang masasamang naririnig nila tungkol kay Jehovah. Pag-isipan ito, may kaibigan kang mabait, mapagbigay, at mapagpatawad. Pero nalaman mo na may nagsasabing masama at sinungaling ang kaibigan mo. Anong gagawin mo? Ipagtatanggol mo siya. Sinisiraan din ni Satanas at ng mundong ito ang reputasyon ni Jehovah. Kaya ipagtatanggol din natin si Jehovah at sasabihin sa iba ang katotohanan. At kapag ipinagtatanggol natin siya sa mga sinasabi at ginagawa natin, maipapakita natin gusto nating paglingkuran siya ng buong kaluluwa. 14, ang tanong, paano makatutulong ang mga sinasabi at ginagawa natin para maipagtanggol si Jehovah? Meron tayong artwork din pagkatapos. Sige, Brother Drasier. Kapag po ipinagtatanggol natin siya sa mga sinasabi at ginagawa natin, na ipapakita po natin gusto natin paglingkuran si Jehovah ng buong kaluluwa po. Okay. Tingnan natin larawan, mga kapatid. Gusto niyo komentuhan yung artwork. Mr. Dome. Makikita po natin dun sa left side sa larawan na may mga opposer po sa gilid kasi nakita po natin na may mga X pa yung mga word po. At nakita nung babae at narinig niya yung sa labas ng convention yung mga uusig na yan. At sa right side naman po, nilapitan niya po yung isang cart at nakinig siya sa mga kapatid. Kaya tayo rin po, handa rin po nating tumulong na ipagtanggol yung pangalan ni Jehovah. Kanya komentuhan pa yung tagpo na yan doon sa may artwork na kabila. Anong maganda ron? Kaya nagkaroon ng pagkakataon may pagtanggol yung pangalan ni Jehovah. Sino ginamit ni Jehovah ron? Para
yung babae maging balante pananaw niya sa mga saksi? Yung ba nag-house to house? Sister King ko? Yung kapatid na nagka-cart witnessing. Yan, kaya may pakinabang din yung ginagawa niya. Kaya alas 6 hanggang alas 8, no? Doon na kayo sa kanto, no? Kung saan kayo nakatayo. Baka mamaya mayroong katulad ng babaeng ito na nakarinig ng negatibo tungkol sa mga saksi, pagkakataon natin gawin yan. Tapos anong tanong doon sa artwork sa ilalim? Patayin natin yung tanong. Sister Igama. Munti ko na din makita. Tutulog ka ba sa pagtatanggol sa pangalan ni Jehovah? Anong sagot mo dyan, Sister Igama? Opo. Ayan. Ano pa pwedeng gawin para makatulong tayo pagtanggol ng pangalan ni Jehovah bukod sa cart witnessing? Hindi man tayo lahat nagka-cart di ba? Sister Palogan. Sa pamamagitan po ng pangangaral natin ng mabuting balita sa Ayun, iba. At saka pati saan pa? Baka sa panahon ng trabaho, no? Sa eskwelahan, ano? Sinisiraan si Jehovah, hindi yun ang pangalan ng Diyos. Oh. Sabi ni Jillian, hindi. Nasa Bible yan. Sabi ni Jillian, ano? Pwede natin pagtanggol kahit hindi pa nga tayo saksi kung may alam na tayo at naniniwala sa mga natutunan natin. No? Punta tayo sa 15. Handa tayong gumawa ng malalaking pagbabago sa buhay natin para mapasaya si Jehovah o mas mapaglingkuran pa siya. Halimbawa, iniwan ni Apostol Pablo ang mataas na posisyon niya sa Judaismo para sundan si Kristo at paglingkuran si Jehovah. Dahil diyan, naging masaya siya at maghahari siya kasama ni Kristo sa langit. Hindi niya pinagsisisihan ang desisyon niyang paglingkuran si Jehovah at siguradong ganyan din tayo. Mabasahin natin yung Pilipos 3, 7, and 8. Brother Trabangka, pakisayo. Pero dahil sa Kristo, itinuring kong walang halaga ang mga bagay na napakahalaga noon sa akin. Higit pa riyan, itinuring ko ring walang halaga ang lahat ng bagay dahil sa nakahihigit na halaga ng kaalaman tungkol kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Alang-alang sa Kanya, tinalikuran ko ang lahat ng bagay at itinuring na basura ang mga iyon para makuha ang pabor ni Kristo. Salamat. Ano ba yung mga tinalikuran ni Pablo? Ano ba yung mga sinakripisyo niya? Bago natin basahin yung tanong. Ano ba dati si Pablo? Brother Walter, lipad. Tinalikuran niya po yung mataas na posisyon sa Judaismo. Ano siya? Tama. Tama yun, ano? Anong posisyon niya? Ano siya sa lipunan? Dating ano siya? Brother Rodriguez. Ano po siya, no? Yung taga-usig o prosecutor? Pakiulit. Taga-usig po. Ayaw pumasok sa ayaw mag-comprehend yung isip ko kahit narinig ko, sorry. Yung problema ng aking, hindi lang pala tenga, hindi yung comprehension, tatamaan na, At sabi mo yung position niya sa lipunan. Oo. Pero dati siyang yung minsan may kasama siya, may talang martilyo eh. Ano ba yun? At Sister Edar. Isa po siyang Fariseo. Taga-hukom. Abogado? Oo, abogado. Abogado. Hindi hukom, abogado. Katabi ka ako nung may pumapalo eh. Hindi naman siya yung may hawak ng martilyo. Abogado si Apostol Pablo. Iniwan niya lahat yan. Saka yung mayroon siyang mataas na katungkulan sa reliyon nila. Ngayon ang tanong ito, ano ang mga pagpapalang natanggap ni Apostol Pablo nang gumawa siya ng malaking pagbabago sa buhay niya? Meron dalawa, banggitin ang isa. Sir Jana. Naging masaya po siya sa paglilingkod. Ayun, kaya sulit, At ikalawa, mabigat yung ikalawa. Brother Rabanes. Maging kasama siya ni Jesus na maghari at kasama siya, si Pablo, kasama ni Jesus sa langit na maghari. Yun. Hari, isipin mo yun, Kasama ni Jesus na hari sa langit. Salamat ang komento na yun, Kaya, in the end, ano masabi natin sa pagpapas niyang ginawa niya? Na pinili niyang paglingkuran si Jehovah, maglingkod kay Jesus. Ano sabi doon sa huling bahagi ng pangusap, sa last sentence? Ano yung damdamin ni Pablo?
Sister Tanhoko, pakibasa nga po yung last sentence ng paragraph, Sister Tanhoko. Tungkol kay Pablo. Hindi nga niya po pinagsisisihan yung kanyang desisyon na paglingkuran si Jehovah. At sana ganun din ang mangyari sa atin. Dinagdagan niya, no? Imbis na sigurado, sana lang, ano? Baka iba yung nakasulat sa bantayan niyo, no? Walang sana ako nabasa rito, eh. Sigurado, ganun din tayo, no? Ganun din po ba kayo? Hindi ba kayo nagsisisi? Pinili niyo maglingkod kay Jehovah? Hindi nagsisisi. Pabuti na lang, ano? Kinabahan ako din. Baka kamukha nung katabi. Okay. Doon tayo sa paragraph 16. Kung gagawin nating prioridad ang paglilingkod kay Jehovah, magiging masaya ang buhay natin ngayon at sa hinaharap. Tingnan ang karanasan ni Julia. Bata pa lang siya, miyembro na siya ng choir ng simbahan. Napansin siya ng isang opera singer at sinanay pa sa pagkanta. Sumikat si Julia at kumakanta na siya sa mga kilalang music hall. Habang nag-aaral siya sa isang kilalang music school, kinausap siya ng kaklase niya tungkol sa Diyos at sinabing Jehovah ang pangalan ng Diyos. Di nagtagal, nagpa-Bible study si Julia, 2 beses sa isang linggo. Bandang huli, nagdesisyon siyang paglingkuran si Jehovah imbis na ipagpatuloy ang karir niya sa pagkanta. Hindi madali ang desisyong iyan. Maraming nagsasabi sa akin na sinayang ko ang talento ko, ang sabi niya. Pero gusto kong gamitin ang buhay ko para paglingkuran si Jehovah. Pagkalipas ng mahigit 30 taon, pinagsisihan ba niya ang naging desisyon niya? Sinabi niya, masayang-masaya ako na pinili kong paglingkuran si Jehovah at alam kong maibibigay niya ang lahat ng gusto ko sa hinaharap. Naka-off pala yung headset ko kaya hindi ko maintindihan sagutin. Maraming salamat, magbata. Pasensya na kay Mang Patid. 16. Anong natutuhan natin kay Julia? May larawan din tayong titingnan dyan. Anong lesson natutunan natin? Yung isa ay, anong lesson? Direct answer lang. Sister Jemel Aguilar. Sulit po yung mga sakripisyong ibibigay natin para maging prioridad natin sa buhay si Jehovah po. Yun, parang kamukha ni Pablo, no? Naging masaya siya. So ano ba yung nangyari dito kay Julia? Paano ba niya natagpuan ng mga saksi? Siya ba natagpuan? Nagbahay-bahay ba? O siya naghanap? Paano niya nakilala ang mga saksi? Kay Julia. Magandang example ito sa atin, no? Sister Jennifer Homo. Choir member po siya, tapos nakita po na mahusay siya, kaya sinanay po siya sa pagkanta. Kaya nag-aral po siya dun sa isang music school, at doon po niya nakilala yung kaklase niya na nagpakilala tungkol sa Diyos at sinabi na ito ang pangalan ng Diyos ay Jehovah. Kaya doon po nagpa-Bible study siya ng 2 beses sa isang linggo at nag-decide po siyang maglingkod kay Jehovah imbis na ipagpatuloy po yung karir niya sa pagkanta. Kaya sabi sa kanya, sayang naman yung talent daw po ni Julia. Pero gusto talaga po niyang gamitin yung buhay niya sa paglilingkod kay Jehovah. Kaya 30 years na po siyang naglilingkod at sabi niya, masayang-masaya siya na pinili niyang paglingkuran si Jehovah at alam din niya na maibibigay ni Jehovah yung lahat ng gusto niya sa hinaharap. No regrets, ano? No regrets. Salamat. Ano? Komento natin picture. 2 tagpo yan. Yung isa lang munang komentohan natin doon sa artwork. Saan yan? Yung artwork niya yan. Ganun. Anong ginagawa niya? Sumasayaw ba yan? Brother Victoria? Yan na po yung panahon na kasikatan niya at umaawit po siya sa isang music hall. Oo, daming tao, no? Doon sa kabila, anong ginagawa niya dyan? Anong ginagawa niya dito sa picture, sa kabila? Sister Rabanes. Sa loob ng Kingdom Hall po, kumakanta na po siya. Umaawit pa rin, ano? Kaya lang, hindi na doon sa music hall, ano? Saan na? Hall pa rin, di ba? Saan na? Sister Levy. Umaawit na po siya sa Kingdom Hall. Ayun. Kayo ba, maawit din sa Kingdom Hall? O ang bibigay? Papuri natin sa Diyos yan, no? Kahit di kayo napag-komento, pag umawit kayo, napuri niyo si Jehovah. Isipin natin, no? Birthday, napag-comment, hindi, umawit ka, nakapuri ka na rin kay Jehovah.
May mister na siya, no? Yun, sabay silang umaawit. Ano? Okay. Tingnan natin yung susunod na paragraph. Pangatlo, no? Patuloy na paglingkuran si Jehovah. Ito yung huling subtopic. 17. Napakalapit na ng wakas. Isinulat ni Apostol Pablo, dahil sandaling-sandali na lang at ang paparating ay darating at hindi siya maantala. Anong ibig sabihin nito? Para sa mga hindi pa pumipiling paglingkuran si Jehovah, kailangan na nilang kumilos agad kasi maikli na lang ang panahon. At para naman sa mga pumiling maglingkod kay Jehovah, alam nilang kailangan pa nilang magtiis, pero sandaling-sandali na lang yon. Tanong 17. Dahil napakalapit na ng wakas, ano ang kailangan gawin ng mga hindi pa pumipiling maglingkod kay Jehovah? Brother Tuason. Kumilos na agad. Maliwanag yan, ano? Eh, yun namang napili na. Sabi dito yung pangalawang tanong ay, at yung mga naglilingkod na sa kanya naman, anong dapat naman nilang gawin? Isang salita lang. Sister Canuto. Dahil may clear ng panahon eh. Kailangan ng pagtitiis. Ayun. Sandali lang, Sister Canuto yan. Ano? Marami mga problema sa kalusugan. Konting pagtitiis na lang. Ano? Yung tayo sa sunod na paragraph. Pinayuhan ni Jesus sa mga alagad niya na patuloy siyang sundan. Kaya kung matagal na nating pinaglilingkuran si Jehovah, maging determinado tayong ipagpatuloy ito. Kailangan nating magsikap para magawa ito. Hindi ito laging madali, pero siguradong magiging masaya tayo at pagpapalain ni Jehovah kahit ngayon pa lang. Tanong natin dito sa 18, anong gusto ni Jesus at ni Jehovah na gawin natin? Yun muna, anong gusto ni Jesus na gawin natin? Brother Alburo. May binanggit sa 16:24 ng Matthew nang gusto maging alagad ko, patuloy siya na buhatin ang kanyang pahirapang tulos at sundan ako ng patuluyan. Sa may clip, anong sasagutin niya? Anong gusto ni Jesus na gawin natin? Dapat ang gawin natin ay itong payo na binanggit sa 16:24. Anong salita po ang dinidiin doon? Anong gagawin natin? Tumigil na tayo? Magpahinga na tayo? Patuloy. Ayun, yung sikreto, no? Eh si Jehovah naman, anong gusto ni Jehovah gawin natin? Sister Moyo. Gusto naman po ng Diyos ni Jehovah na determinado tayong ipagpatuloy ang ating paglilingkuran sa Kanya. Ayan. So, walang retirement, ano? Kahit na retireable na yung age na, nag-retire na sa edad, ano? 19. Matuto tayo kay Brother Basalo. Iniisip ng ilan na kung maglilingkod sila kay Jehovah, napakarami nilang dapat isakripisyo. Kung isa kang kabataan, pakiramdam mo ba na hindi ka mag-i-enjoy kapag naglilingkod ka kay Jehovah? Ganito ang sinabi ng kabataang brother na si Jean. Feeling ko noon, napakahigpit ng mga saksi ni Jehovah. Nakikita ko yung mga kaedaran ko, nag-i-enjoy sa mga party at video game at nakipag-date. Tapos ako, nasa pulong o kaya nangangaral. Ano ang naging epekto ng kaisipang ito kay Jean? Ginaya ko yung ginagawa nila, pero di iyon alam ng iba. Sinabi pa niya, naging masaya rin ako noong una, pero ang totoo, nawala rin iyon. Noon ko pinag-isipan ang mangyayari kapag sinunod ko ang mga payo sa Biblia. Kaya pinili kong paglingkuran si Jehovah ng buong puso. At mula noon, pakiramdam ko, lagi nang sinasagot ni Jehovah ang mga panalangin ko. Sa mga kabataan naman, ano? Anong natutuhan natin kay Jean? Hindi Basalo yan, kabataan pa to, no? Ano ba yung damdamin niya? Ano ba yung damdamin ng karamihan ng mga kabataan? Kaya parang atubili sila na maglingkod kay Jehovah. Brother Milky Domingo. Ang pakiramdam nila ay hindi sila nag-e-enjoy dahil kapag sila naglilingkod kay Jehovah,
Kasi yung iba na mga kabataan ay nagpa-party sila, marami silang mga video games, nakikipag-date sila at ang mga gawain ng sanlibutan. Ayun. Pero siya, anong ginagawa niya? Nasaan daw siya? Mga kabataan, nasaan siya? Ayun, si Jenny May. Sige, Jenny May. Mr. Jenny May. Ayun, tatamay. Nasa pulong po o nangangaral. Kawawa naman ako. Sila nag-enjoy, ano? Kaya nung ginawa niya, kagaya nga, nandito ka, no? Baka makaklati mo, nasa SM, ano? Anong ginawa ni Jane? Anong ginawa ni Jane? Sige, Angel, pakisayo, Brother Angel. Ginaya din po niya yung ginagawa nila. Ayan. Pero Naging masaya ba siya? Nung una daw po, naging masaya po siya. Pero ang totoo po, nawala rin po yun. Ayun, hindi tumatagal, ano, ligayahan. Kaya anong ginawa niya ng bandang huli? Nasimulan ko na to, dito na lang ako. Saan ako? Sister Loreto. Nag-isip po siya. Kaya yun yung pagsunod po sa Biblia, ang alam niya, yun ang mas magiging maganda sa kanya. Kaya pinili niya yung paglingkuran ng Diyos na Jehovah ng buong puso. Kaya sabi niya, pakiramdam niya na laging sinasagot na ng Diyos na Jehovah yung kanyang lahat ng panalangin. Ayan. So, gagayahin ba natin? Yung ba natutunan kay Jane? Subukan mo natin gayahin yung sanlibutan. Tapos, pagka nalungkot tayo, saka tayo papasok, maglilingkod kay Jehovah. Yung ba yung lesson na tinuturo nito, mga kapatid? May si Jane, ganun ang ginawa eh. Di, subukan ko muna. Ito yung komentuhan niya. Brother Moran. Hindi na po kailangan gayahin kasi nakita naman po natin yung epekto kay Jean na hindi nagtagal yung kasiyahan na yon. At sabi nga rin po doon na nung pinili niyang paglingkuran si Jehovah ng buong puso, sinasagot na ni Jehovah lahat ng panalangin. Ayun. Ayun, Brother Aaron. Salamat, Brother Moran. At kapag napunta nga po tayo sa sitwasyon na parang gusto na natin takasin yung tamang ginagawa natin, importante na agad natin i-control yung ganong feelings. Gaya po na sinabi ni Jean na makakatulong kung pag-iisipan natin kung ano yung mga pwede mangyari kapag sinusunod natin yung payo sa Biblia. Kaya kapag ginawa po natin yun, mas hindi tayo madaling mainggit sa ginagawa ng iba at mas makakagawa tayo ng wise na decision, yung decisyong piliing paglingkuran si Jehovah. Yan ang payo ng isang kabataan. Salamat. Very good. Pakikinig yung mga kaidaran mo. Very good. Doon tayo sa last paragraph. Sinabi ng salmista kay Jehovah, maligaya ang pinipili at pinalalapit mo para tumira sa iyong mga looban. Tularan mo sana ang determinasyon ni Josue. Para sa akin at sa sambahayan ko, maglilingkod kami kay Jehovah. Maraming salamat, Brother Carlos, pagbabasa. Tanong 20. Ano ang determinado mong gawin? Personal question to, mga kapatid. Ano ang determinado mong gawin? Sister Irene Pailagot. Habang may lakas po ako, patuloy po akong maglilingkod kay Jehovah. Tasama kami sa iyo. Ganun din ba determination niya? Yes or no? Joaquin, ikaw, ano determination mo? Opo. Ano yung opo? Magaling ka din po kay Jehovah ng buong lakas, buong puso. Sino ginagaya natin? Pag ginawa natin yon, yung binanggit sa temang teksto. Sino ginagaya natin? Brother Jared? Si Josue po. Ayun, kaya sabi ko, kanina, Josue, no? Tama, no? Para sa akin at sa aking sambahayan, maglilingkod kami kay Jehovah. Tapos na tayo sa pag-aaral, mga kapatid. Meron pa tayong review, questions, ano? Ano ang sagot mo? Personal question din to, no? Ay, hindi. Merong point lang doon, personal question doon sa pangatlo. Bakit pinili ni Jesus na paglingkuran si Jehovah? Sister Rhoda de la Cruz. Dahil mahal na mahal niya si Jehovah at alam niya yung magiging resulta ng pananatili niyang tapat. Okay. Brother Awao? Dahil po sa pag-ibig. Ayan.
Si Brother, mahal na mahal siya naman pag-ibig. Pareho din yan. Tama, no? Salamat. Meron pa ba isang dahilan? Brother Alburo? Dapat lang na piliin niya si Jehovah na sambahin, paglingkuran, dahil siyang may lalang. Ayun. So sa ibang salita, ito yung blank na gawin. Ano yan? Sister Rhoda. Ay, Sister Brenda. Rhoda ulit. Ito po yung tamang gawin. Ayun. Okay? Pangalawang tanong, bakit nararapat lang na sambahin natin si Jehovah? Brother Alcantara. Siya po ang tunay na Diyos. Siya na nagbibigay ng buhay sa mga tao. At dahil sa Kanya, tayo ay may buhay at kumikilos, sumiiral. Siya ang may lalang na karapat dapat siyang sambahin lamang. Okay, salamat po. No? Brother Drasir. Dahil si Jehovah po ang may lalang at kataas-taasan sa universo, kaya karapat-dapat po natin siyang sambahin. Okay. Brother Rabanes, tataas din ang kamay. Dahil galing kay Jehovah ang lahat ng bagay na mayroon tayo ngayon. Okay. Okay na tayo ron. Pangatlong tanong. Bakit mo, ito maganda, bakit mo piniling paglingkuran si Jehovah? Sabi kasi ng nanay ko. Brother Dum. Pag-ibig nga po yung pinakadahilan kung bakit ko pinaglilingkuran si Jehovah. Hindi dahil kay Amora. Very good. Ayun, sagot si asawa. Sige, baka magkaiba sila ng sagot. Dahil alam ko po na ang Diyos na Jehovah ay pag-ibig at magiging masaya po ako kapag pinaglingkuran ko po si Jehovah. Okay. 12 seconds na lang. Makakasagot ba kayo ng 30 seconds lang? Wala na tayo. Tapos na tayo mga kapatid. Salamat sa inyo. No? Nakatapos tayo sa oras. No? Salamat sa inyong pakipagtulungan. At pinagpala yung ating pulong sa tulong ni Jehovah. No? Maraming salamat sa inyong lahat mga kapatid. Pati sa mga bisita natin. May mga bisita tayo. Gusto nyo makipagkilala sa kanila. Pagkataon natin na pakita yung pag-ibig din natin sa kanila. Tayo ngayon ay magpasalamat sa ating Diyos, sa ating may likha, si Jehovah, at pamagitan ng pag-awit ng ating papuri sa Kanya. No? Song number 28, Maging Kaibigan ni Jehovah. Pwede tayong tumayo kung sa ating kalagayan.